Lumiwas din ako sa pamilya ko dahil yung misis ko nag-asawa lang din sila magpinsang bulang. No? Kaya nandito ako. Tiniis ko na lang kahit sabi ko na yung mga anak ko na 3. Kaya mga anak, at sana ko nakita ninyo ako, huwag kayo mag-alala. Pag si Papa magkaroon ng konting hiwaga, magkaroon ng pamasahe, pupuntahan kita dyan. Alam ko malapit na birthday mo. Happy birthday ng advance. Abigail. Isang panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan. Namamalimos sa lansangan, iniwanan ng asawa, natutulog sa gilid ng hospital, nangangarap na magkaroon ng bahay at makita ang kanyang 3 anak. Siya po si Tatay Dante Siervo. Sa bawat sulok ng Northern Samar, may kamay na handang umalalay. Hindi hadlang ang pagod at hirap, basta't may pusong handang maglingap. Kasama sila Edna Candoyans, TV, Nelson TV, officially Mix TV. So ayan po mga kalingap, sa mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng mga viewers, sponsors, at siyempre po Kuya Bal Santos Matubang, at siyempre po si Ate Edna at si Kuya Ram. So mga kalingap, nandito po ako sa ospital. Ito po mga kalingap po. Ayan. So mga kalingap, kanina pa po ako dito. Kanina pa po ako dito mga kalingap at mayroon po ako nakikita ngayon. Mayroon po nakahiga doon mga kalingap. Makita. Kanina ko po siya, kanina ko namas din mga kalingap. Ayun, no? Nakahiga po siya mga kalingap. So try po natin lapitan kasi mukhang nako-curious po ako sa kanyang sa kanyang kalagayan. So siguro kung magalit, huwag po tayo lapitan po natin mga kalingap. Ay, mga penga, Maganda nga. lagyan muna kita ng pwede ba mag makipag-istorya? Papa. Oh, pwede daw mga kalingap. So, lagyan natin si tatay ng mic. Lagyan. Tay, anong ginagawa mo dyan? Tulog. Tulog. So, bakit dito ka natutulog? Bakit may ka? Ito, ano to? Saklay kasi Saklay? Patingin nga tay. putol yung buto ko nagiwalay. May saklay po siya mga kalingap po. Actually mga kalingap, panino ko pa si tatay tinitingnan. Tsaka stroke din ako, may Ano ka? Stroke po, Stroke ka? Stroke, may pilay sa likod? Hindi po, mild stroke po. Ay, kaya pala ganyan yung kamay mo, medyo Opo. Tsaka yung ito, nagiwalay yung buto. Yun yung mga kalingap yung tuhod ni tatay, oh. Tayo pawa ka. Mga kalingap, palapit ko yung tuhod ni tatay, oh. Yan, oh. Kung kukumpara nyo po sa tuhod ko at saka tuhod niya, oh. Pumasok po yung buto sa kanyang paa. So, mga kalingap, kanina pa kami niroon na dyan nakaupo. So, tinitingnan ko si tatay. Hindi ko lang siya nilalapitan kasi parang ang sama din ng tingin niya sa akin. Yung tingin niya, tingin mo yung mga tingin ni tatay, oh, parang ang sama. So, lumapit na po talaga ako kasi nakita ko to, yung niya. Sabi ko, may problem siguro kay tatay. So, taya, bago ang lahat, magpapakilala po ako. Ako po ay isang charity vlogger. So, kasamahan po ako ni Joey the Great. So, si Joey the Great, ambassador po yan na ginawa ni Kuya Bal Santos dito sa Northern Samar. Si Kuya Bal Santos po is taga-Dait. So, ginawa po siyang ambassador dito sa Northern Samar para po sa amin na mga scouter as deputy. So, yung deputy po, ang pangalan po ay si Edna Condor. Ako man po scouter, Limix TV. At saka isa po si Nelson TV Official. Ito yung nandito na babae, asawa ko po yan. May channel din po yan na Rina TV Official. Tay, may mga itatanong lang ako sa iyo ha. Be honest lang po tay ha. Kung ano man yung mga gusto mong sabihin, gusto mong iparating sa mga viewers, at kung may mga mahal ka man sa buhay na gusto mong pagsabihan, ipaparatingan ng yung mga hinanaing. Magsalita ka lang po, wag ka pong mahiya tay ha. So, tay, bago ang lahat, ano po yung pangalan nyo? Dante Siervo po. Ha?
Dante Siervo po. Dante Siervo. So yung mga kalingap, yung pangalan po ni tatay is Dante Siervo. Ala, may kaano-ano mo sa ano, si Ate Cristina Siervo, hindi mo kilala? So, mag-anak. Magkamag-anak pero hindi mo siya kilala. Hindi ko pa nagawa sa dress. Ah. So, tay, pwede ka po bang magsabi sa akin kung ano po yung mga, ano po yung pinagdadaanan nyo, ba't dito kayo natutulog, ba't dito po kayo na, kita ko po siya mga kalingap, dito po siya natutulog. So, pwede ka pong magsabi sa amin kung ano po yung mga dahilanan, ba't dito po kayo natutulog. Dito ako natulog ay umiwas din ako sa pamilya ko dahil yung misis ko nag-asawa lang din sila magpinsang bulang. Ano? Kaya nandito ako. Tiniis ko na lang kahit sabi ko na yung mga anak ko na 3. Kaya mga anak, sana ko nakita ninyo ako, huwag kayo mag-alala. Pag si Papa magkaroon ng konting hiwaga, magkaroon ng pamasahe, pupuntahan kita dyan. Alam ko malapit na birthday mo. Happy birthday ng advance. Abigail, mahal ko kayo. Ang ibig mong sabihin, tay, yung asawa mo, may asawa siya na iba na. Opo, So, yung asawa pa is pinsan. Grabe mga kalingap. Nangyayari talaga yung mga ganyan, no? Pero mga kalingap, yung pinaka-importante doon yung mga anak niya. Ilan yung anak niyo po? 3 po. Puro 3. 3 babae. Ilang taon yung pinaka, matanda? Mag-i-11 po ngayon. Ngayon, Agosto 15 po. Ay, malapit na yung birthday niya. Tapos yung pinaka-bunso, 9. 9. Patuig. Siyam taon. Yung pangatlo, Yun po yung magtitin. yung magtitin. So, lahat po ng anak ni Tatay Dante is puro babae. So, yun po mga kalingap, napakahirap po sa sitwasyon na ganyan po, no? Siguro tayo, paano po nangyari yung ganyan na mayroon ka bang pagkukulang sa asawa mo? Wala, pagkulang po sa kanya kasi hindi ko naman maibigay na yung gusto niya, pero lang bastos, hindi ko na maibigay yung gusto niya. Kasi stock din ako eh. Oh. Lahat ng katawan ko. Hindi na, sa hirap pagbastos, hindi na makakuha yung Kaya yun, ang ginawa niya. Eh, ako galang ko trabaho, hindi ko naman siya at least nga magkompa kami kasi matanda na siya eh. Bawal na rin siya magbuntis. Pinabawal niya si doktor. Kaya hindi ko naman nakalain na gano'n ang edad niya, mag-50 na, inabot pa sa ganyan, sa kati. Kakaiba tong kwento mga kalingap, no? Kakaiba po tong pangyayari na paghihiwalayan dahil po sa, sabi pa nga nila, hindi talaga pare-parehas yung mga tao. Bali, yung ang sanhi po ng pinaghiwalay nila is yung mga sarili nating pangangailangan sa ating mga katawan. Yung init ng katawan ba, mga kalingap? Ang mahirap pa doon, ang asawa ko, iglesia. Lahat na binigay ko, ito, tato, ito, pati lips niya, tato. Yung sabo niya, tig 1.5. Tapos gano'n gagawin sa akin, okay lang. Tiniis ko. Pero ang tanggap ko yung sakit ko, ang hindi ko matanggap lang yung anak ko, pag pumunta ko ng Maynila, kung saan nila pinaglagay, puntang Cavite, pagpunta ko ng Cavite, dadalhin ng Bulacan. Pagpunta ko ng Bulacan, dadalhin naman ng Pasig. Abala, tinatago. Tinatago sa akin. Dapat sana, ang iling ko lang, kung nakikinig man kayo sa itong panatong video namin, kapatid man kayo ng mga misis ko, sana huwag niyong ipagdamot ang mga anak ko. Kasi mga anak ko rin yan eh. Hindi nga, pinabayaan ko, nagparayan na ako. Andito na ako, may samar, ano pang gusto niyo mangyari? Buhay ng mga anak ko yan. Hindi naman sabihin, hindi ako ang tatay. Kasi ako ang tatay kahit sa mata ng Diyos. Kala ko naman na kayo mga iglesia matatino, yung pala hindi. Grabe mga kalingap. Pero hindi naman lahat ng mga iglesia po, pasensya po kayo. Kung nadadamay kayo sa publiko, kasi ang misis ko isang iglesia. Nabinyagan pa sa MUA. Diyan sa Bulacan. Lahat na binigay ko nung ako nagtrabaho, kasagsagan ito, magapang pa ako. Kahit yung pare ko na kontraktor, pinilit ko maglagad, taga-saing lang. Para mabuhay ko lang yung pamilya ko. So mga kalingap, hindi po nila lahat ni tatay. Bagamat nararamdaman ko po yung kanyang hinanaing. Galit na galit po siya sa asawa niya. Bagamat siya, isa po siyang iglesia na tinuturuan po na mangaral sa mga tao na kung ano ba yung dapat yung pag ano pa sa Diyos. Yung sa Diyos po. So Yung hindi iba. po lahat kinalaro ng tatay, hindi po lahat na Hindi po iglesia. lahat ng iglesia. Pasensya na rin kayo kung kayong mga iglesia na dadamay dahil sa asawa ko. Kasi yung asawa ko iglesia. Nabinyagan siya sa MUA. Ang pangalan niya, si Bibi Notobiaso Asibar. So, mga kalingap, napakahirap po ng kalagayan po ni Tat. Yung ano mo yung pinaka gusto mo ngayon mangyari sa buhay mo? Sana, ang gusto ko mangyari kung mayroon man sa akin tumulong, kung bigyan ninyo ako ng konting bahay lang, o pamasahe, makita ko lang mga anak ko, ngayong parating ubog din niya, masaya na ako.
Inyo. Pero tayo, kung sakaling magkaroon ka ng kahit kubo lang, saan ka naman magtitirik ng bahay? Dalakit po, dyan po sa Paliani, sa kagawad namin kasi meron naman po tumutulong sa akin. Wala lang ako pantirik. Ah, kung gano'n mga kalingap, may matitirikan siya dito na bahay. Kasi mga kalingap, dito po siya sa gilid ng hospital, oh. So tayo, paano ka po nabubuhay? Paano ka po kumakain? Ang hihingi dito, pag may tira, minsan may nagbibigay sa akin 10, 20. Pag may tira, binibili ko ng maintenance pagka. Tulad nito, mga pamangking ko, mga kilala ko, binibilan ko na sila pagkain. Hindi ako yung tulad sa iba. Ayan, no, kahit tanungin mo. Pamangkin mo to? Oh. Dati po sa nagpapakao. Kahit ako ganito, hindi ako tao na makasarili. Paano kayo naging pamangkin ni ano? Yung nanay niya kasi, bali magkong kami mag-cross-casting. Kasi yung lola niya, saka yung lola ko rin, kung talaga yung So, ikaw may bahay? mayroon. Mayroon. So, Dalakit. sa Dalakit din. So, mga kalingap, dito pala yung may pamangkin siya dito, andito. So, kung sakali daw magkakaroon siya ng bahay doon sa, hindi ba pwede si tatay makatira doon sa inyo? Hindi pwede kasi yung maliit lang yung bahay nila. Maliit lang din yung bahay. Saka yung asawa, stepfather rin niya, masyado makuha. Hindi kayo magkakawa kasi Muslim. Hindi kayo sundo. Alam niyo naman ang Muslim. Hindi naman ko lahat ng Muslim. May Muslim na mabait, may Muslim Lang po din sila nga. ng papa, hanap ko. O sa una, sa pangalawa ngayon. Kaya mahirap na. Doon ako pinapako ng nanay niya. Mm. Sabi ko naman, hinihintay ko lang yung vision. Nagpaalam ako kasi sa likod dapat ako. Mm. Tapos nagkita kami, walang imik. Ibig sabihin nun, ayaw ng lalaki. Hindi na ako baka mamaya magsimula rin ang galing sa akin sa away. Mas maganda na rin yun na umiiwas ka sa Oo. bulutay. Kasi ayaw ko na mangyari na sila magkahiwalay ng dahil lang sa akin. Tumutulong sa akin itong nanay nito. Naawa nga sa akin. Dahil kahit likod bahay lang, ako, kahit lang yung papag lang, na ikaw lang magkasya. Basta importante, dito ka sa bahay, para yung pag umulan man o may kalimiti o bagyo, nandito ka sa amin. Dahil may sakit ka nga, dahil stroke nga ako. So, yun lang sa akin mga guys. Kung mayroon tumulong sa akin, charity, mas lalo rin sa malayo. Ngayon pa lang nagpapasalamat ako sa inyong na malaki. Mas lalo po sa itong vlogger. So, mga kalingap, si tatay po ay nangangailangan po ng tulong. Kung bibigyan ka tayo ng pagkakataon na makita mo yung mga anak mo, Muli nga po, masaya po ang buhay ko. Kahit kuna ako ng Diyos, kahit anong oras. huwag naman po tayo. Makita ko lang anak kong 3. Masaya na ako. Sabi ko nga, ilang atake sa akin, 16 na. Pero binubuhay pa na ako ng Diyos. Sabi ko, siguro mayroon pa akong obligasyon sa mga anak ko. Kaya hindi ako kinukuha ng Diyos. Ilang beses ako ito ng atake, 16 na. Pero sabi ko, Diyos ko, kahit ako palagi nabubuhay. Yung usawa ng Diyos, wala naman para sa akin, yung salita ko, matuwid pa. Yung iba, pag inatake, mahirap na magsalita. Tapos makalaka dahil itong kaliwa kong kamay, mild stroke dahil sa bakuna. Dahil yung misis ko, pumirma ng Eber. Wala na akong magawa dahil dinimanda ko yung doktor. Ang sabi sa akin, doktor, pag dinimanda mo kami, wala kang madimanda sa amin kasi yung asawa mo pumirma ng Eber. Mamatay ka man, mabuhay. Wala ka sa amin, wala pa lang mga doktor. Kung dapat kasi alam niyo mayroon na akong unang vaccine, hindi na pangalawa. Kasi nung kasagsagan, yung katapusan ng buwan, kasagsagan pa ng pandemic, dapat hindi na ako nilagyan kasi mawala na yung pandemic, di ba? Binakunahan pa rin ako. Kaya ito, Dahil sa bakuna yan, nagaya ka na ganyan? pangalawang bakuna, Pfizer. Kaya naging may stroke. Buti nga yan, galaw ko ng kamay ko. Dati hindi ko ito magalaw. Paglahid ko dati, kamay lang, tsaka ito. Ang paa ko, itong kamay kong kaliwa. Pero, sa akin lang, okay lang. Binigyan pa rin ako ng buhay na ganito, nakita kami ng vlogger. Sa akin lang, kung mayroong kunting tulungan niyo ako, makita ko lang yan ako, alam ko mayroon din kayo mga anak. Pero kanina, pasensya na kayo yung nagpagsalita ako sa mga iglesia, hindi lahat ng iglesia ko ha. Takot lang kasi ako sa sawa ng loob ko ng misis ko. Nadala lang po siya mga kalingap. So, Kasi tama, bilang isang tatay po mga kalingap na mayroon po pong mga anak na malalayo po sa'yo. So, napakasakit po mga kalingap na maging isang ama po na malayo po yung mga anak. Di ba mga kalingap, kahit sino po sa atin, masasaktan po. So, yung pangarap po ni tatay, makita yung kanyang anak na 3. So, hindi niya po makita kasi pag sinasadya na po niya po sa Maynila, parang itinatago daw po. kung saan nila dinadala. Kung saan nila dinadala. Pamasahe.
Pag nandun ako, dadalhin ng Pasig. Pag puntahan ko ng Pasig, dadalhin ng Cavite. Pag puntahan ko ng Cavite, dadalhin ng Bulacan. Habulin ko man ng Bulacan, Republic, dadalhin naman ng Antipolo. Kaya kung sapat na lakas at mahirap sumakay sa Manila ngayon kasi ang bus wala na. O, May tapos, bus pero mahirap sumakay. tapos yung paa ni tatay, dagdag pa to kasi hindi siya makalakad ng diretso. Kasi nga po is PW na po si tatay. So kung nanonood naman po, anong pangalan niya? Bibi. Bibi. So nakapanood naman po nitong aming video, Ate Bibi, sana po wag niyo pong ipagkait bilang isang ama yung pagiging ama po sa kanyang mga anak. Huwag niyo Pagkatapos pong ngayon, kinan mo pa ako. Hindi mo pa ako kinan sa, magkita lang kami sa, block mo, in-block daw. binak mo ako. Huwag naman po gano'n, Ate Bibi. Sana po pakita niyo pa rin po sa kanya kahit ganito yung kalagayan ni tatay. Yung mga anak nangangailangan din po yan ng kalinga ng ama. Sarap So, na ng buhay mo, pinabayaan ko na eh. Ako tuloy nandito, kahit lang busis, hindi ka nakapagkuhan sa mga anak ko, sa iba na ako nakikitawag, makontak. Tapos narinig ko pa na, kabayaan mo na, dapat naman. Kaya sa akin problema, makita ko lang mga anak ko, kahit pagpunta ko dyan, patay. Gusto sa akin pumatay, okay lang. Okay lang, sa akin, basta makita ko lang mga anak ko. Kahit magkaroon ako ng pamasahe, pagdating ko lang ng Manila, kahit mismo ko. Wag lang yung mga anak ko. Wag mo sa akin pagdamot. Dahil hindi naman ikaw lang hindi naman magkaroon ka ng anak kung hindi dahil sa akin, di ba? Wala naman ako sa ginawang masama. Lahat binigay ko si Paraya. So, ang ibig sabihin nyo tayo, naging mabuti kang ama sa kanya. Oh, lahat na binigay ko. Pati nga kapitso mo eh, binigay ko. Mabuting asawa. Pati sa mga anak mo, naging mabuti kang anak, Oh, ama. nag-asawa tayo, meron akong sundan, 2. Sa una mong batala. Meron ka ba sa akin Tay. narinig? Wala. Tanungin kita tayo. Si nanay po ba, siya po yung pinakauna mong naging Ay, hindi po. Hindi po. Pero nung naging mag-asawa kayo, minahal mo naman siya. Oo. Pero sa palagay mo siya, minahal ka naman niya. Minahal niya ako dahil nagkaroon kami ng anak na natin. Maganda naman yung buhay namin. Hmm. Pagdating na sa Manila, hindi ko nakalaan na ganun mangyari sa kanya. Bali nung pumunta siya sa Maynila, nag-iba yung ano niya. Nag-iba yung takbo ng utak niya. Mula yung pumasok siya ng iglesia. Akala ko naman maganda. Ba't ganun? Ewan ko sa kanila. Hindi ko alam bakit ganun. Siguro, Hindi ko na maibigay kasi yung gusto niya. Hindi man sa pagbastos. Sa totoo lang, hindi na tumatay yung ari ko kaya hindi na sapat sa kanya. Minsan nag-away kami niyan kaya umuwi ng sama dahil sabi niya, kainin mo. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman pagkain niya, hindi adobo yan. Kapalagay mo sa akin, aso. Masakit na nga ako, maawa ka naman. Ang gusto niya mangyari, ako hindi pwede yun kasi masakit ako. Yun ang simula namin sa pag-aaway, doon siya nagloko. marami talaga mga kalingap nag-aaway-away sa pang sarili natin. Lalo na po sa mga mag-asawa. Kahit po kayo sa inyo, pakainin kang ganyan, may sakit kayo, papayag ba kayo? Buti kung pag-ulam yan, na pwede mo ikuha sa kanin, hindi. Hindi na tayo aso. Kaya sabi ko sa kanya, matanda na tayo, huwag na tayong ganyan. Hindi tayo isip bata, isipin natin mga anak natin. Kahit ako galing sa trabaho, ang gusto ko, makita ko lang sila. Matulog kami, okay lang sa akin, basta pagdating ko nandiyan yung pera ko, at pasalubong ko. Kahit yung pa ako namaga, marami man ang makakapalit sa akin na sa Antipolo, Rosario, Murong, sa lugar namin. Guys, sana matulungan niya ako. Lalo sa kumpare ko, Marial, Bagalawis. Ikaw sa akin tumutulong eh. Malaki ang utang loob ko sa inyong lahat. Mas lalo sa aming pinaka-presidente. Kasamahan. Kay Busnoli. Taga Bicol. So, Salamat po na malaki. So, yun po mga kalingap pa, yung tangi pong kahilingan ni tatay is makita po yung kanyang 3 anak. So, may sinasabi po siya kahit pag nakita na yung kanyang 3 anak, mawala na po daw siya. Pero, wag naman po tayo ganun. Masarap po mamuhay kung kasama po natin yung ating pamilya. So, si tatay po kakaibang mga kalingap. Kasi dito lang siya natutulog po. Tinan niyo mga kalingap po. Dito po siya, tinanong ko siya kung saan siya nagsasaing. Doon daw po siya nagbibili lang ng kung may malimos siya sa kada araw. So, makakakain siya. Paano pag walang magbigay? Di ba, mga kalingap? Paano pag walang magbigay, di walang makakakain si tatay? So, sana po, mayroon pong mabuting puso na tumulong po kay tatay sa mga bubutihin po natin na nakakapanood nitong video. Sana po, matupad po yung kahilingan ni tatay na makita po yung kanyang mga anak
At sana po, ate, wag niyo naman po ipagkait, wag niyo naman po itago. Sabi niya tatay pa, tinatago niya po. Wag niyo po itago yung anak niya. Kasi gusto niya bilang isang ama po, ramdam ko po yung ano ba yung Tagalog sa namimiss, namimingaw, Miss. namimiss, English man yun. Okay na, namimiss na lang. Namimiss din po yung yung mga anak. So, sana po makita po ni tatay muli yung kanyang anak. Ate, Bibi, parehas kayo ng pangalan ng asawa ko, Bibi din yung asawa ng pangalan ko. So, pakita niyo po yung mga anak ni tatay. So, sabi ni tatay, taga San Roque ka dati? Opo. So, nakilala mo pa rin po, kilala mo pala yung kapatid ko, Lisil. So, tay, bukod sa sa pagkakaroon po ng bahay, para may matirahan ko po kahit yung simpleng bahay lang, at makita po yung mga anak niyo po, ano pa po yung mga gustong kahilingan niyo po sa buhay? Ngayon po tayo na mag-isa po kayo at hirap po sa buhay ngayon. Magkaroon lang kahit kaunting negosyo, kasi baka makarecover na ako, kasi yung kamay ko na-recover ko na eh. Dati hindi ko may ganyan. Anong mga gusto mong negosyo tayo? Yung magaan lang, magtinda-tinda. Magtinda ng mga prutas, no? Pwede. Kahit sa lang, sa kariton. Oo. O ano ba yun, yung Naka-sidecar lang. may sidecar. So, yun po mga kalingap. Hiling din po yan ni tatay na magkaroon siya ng negosyo. Siyempre, para hindi na po siya nangihingi ng sa mga tao dito kasi hindi po natin sure kung mabibigyan siya. So, mayroon po akong nakitang tay, may ipakita mo yung gamot mo. Yung gamot na nakita ko. Kasi may pinakita si tatay kanina, gamot daw, may gamot daw siya eh. Ano to? Para sa stroke. Sa mild stroke po. Anong pangalan yan? Sartan. Losartan. Ayan po mga kalinga po, may gamot po si tatay oh. Ito po yung, yan, tinitik mo kada araw isa? Oo. So may losartan po to. Pang ano to tayo? Sa mild ko po. Stroke. Sa mild stroke. Kulang pa kaya, wala pang vitamin, hindi pa ako nakabili. May vitamins pa. Oo. So, Ito lang kasi pag kumakain ako ng kanin, minsan nahila ko, inom ko agad dito. Sabi, hawak mo na be. Hawak mo na. Iharap mo sa akin yung camera. Okay na? Okay na? So, yun tayo ha. Wag ka pong mawalan ng pag-asa tayo kasi magdasal ka lang po. Sa gilid lang po natin yung simbahan. Opo. Ano man yung relihiyon natin, tanging wag po tayong makakalimot sa Panginoon. Ako man tayo isang baguhan lang po ako sa industriya dito sa pagiging vlogger. Baguhan lang po ako pero kahit paano may mga tumutulong na po sa akin sa aking mga binablog. Ate Grace, salamat po Ate Grace Vlog. At saka siyempre po kay Ate Marites at Yansa at Irene DB Manaytiri, Ate Bit Jones sa walang sawang pabigas. Maraming salamat po. Sa lahat po na nandyan sa screen po nilalagay ko sa tuwing outro ko, maraming salamat po sa inyong suporta. So mga kalingap, magbibigay po ako ng kunting halaga po kay tatay. Hindi man to gaano kalakihan, so bigay po tayo. Kasi gaya nga po ng aking pinapangako sa inyo, pating makakasahod po ako sa aking pag-vlog kahit 5K lang yun, maliit. So hinahati ko po sa pamilya ko. At siyempre sa bawat na iba-vlog ko. At siyempre, sa bigay mo, Ate Grace, maraming salamat po. Malaking tulong po yan para sa pag-vlog ko yung mga binibigay niyo po sa amin. So, tay, huwag kang bibili ng inom ha. Alak, pagkain lang ha. So, Salamat po. Okay lang. So, yun po mga kalingap, lagi po tayong magdasal sa bawat lakad po natin. Saan po tayo magpunta, si Lord lang po yung makakakita sa mga ginagawa po natin. Ay, kaya pala. Sana papanggi ko na sa ibang bansa. Ay, may Sweden. kumakain sa ibang bansa. Narsing, kumusta? Huwag mong kalimutan yung vlogger namin na palagi mo Manay, alam ko nandiyan ka na ngayon. Sana matulungan mo rin kami. May kontak ka ba doon? May kontak ka? Wala po. So sa ano mo din? Pamangkin ko. Anak O ko. sa pamangkin daw niya, anong pangalan niya? Sani Laurencio. Sauni Laurencio. Baka makita mo si tatay.
Baka magbigay ka po ng kunting ano sa kanya, tulong para po magkaroon din po siya ng ano. So tay, sana po may magbigay po sa iyo ng pagmamahal para makabalik po ako. Kung sakali man po, puntahan kita, saan ka man mahanap? Dito lang po ako. Dito ka lang talaga. Oo, Umulan, umuraw, bumagyo, dito ka lang. dito lang ako. Kasama kayo. Dito lang gabi-gabi. Bakit kayo? Hindi kayo na ano? Hindi kayo natira sa bahay niyo? Dapat ako magulang. Ha? Nagtatampo? Ay mga kalingap. Mayroon pala dito nagtatampo sa kanyang, so susunod na po natin siya ano. So si tatay muna yung ating pupusan. So wala ka nang sabihin tay? Yun lang. Basta mga anak ko, pag makita niya ako, huwag kayo mag-ala. Abigail, happy birthday advance ha. Pag nagkaroon si Papa ng pera, kaya mag-ala. Andyan ako. At nabigyan ako ng kunting kubo-kubo lang dito. Uwi tayo sa atin sa Samar. Hindi na tayo maglalakad ng papuntang Manila lang sa Samar. Hindi na. So maging malakas lang po yung loob mo tay ha. Ingat ka Kaya po pa nga lang palagi. Pinipigilan ko lang umiyak. Baka mamaya anong mangyari sa akin. Yun basta yun lang sa akin. Kung may tumulong man sa akin, maraming salamat. Sa ngayon pa lang po. Ang anak ko, I miss you. Ibilayt, panganay ko, bunso ko. Ay So tay, tatlo. pwede mo ba kami mapakitaan kung paano ka lumakad na nakaganyan? Opo. So tayo mga kalingap. Para po malaman nyo na hindi po si tatay, hindi po namin ito scripted. Ayan o, tingnan nyo yung tuhod ni tatay o. Ganyan talaga o, mga kalingap eh. Saka yung ito, pag matagal na, Oh. kaganyan na yan. Dahil yung ugat nga niya. Talaga? Oo. So yung mga kalingap, ganyan po talaga yung kalagayan po ni tatay o. Pero kung ako gumaling, babalik ako pagka-driver. Driver ka? Oo. Dati ako bagong driver. Ano mga driver mo? Mga puso, mga dump truck. Magaling Saka pala dati yung una kong trabaho talaga, nagagawa ko ng hollow blocks. Oo. Ganyan, hollow blocks. Ano ka pala tay? Ano ba yun yung tawag na... Proud ang trabaho ko. Parang Nagtrabaho ko sa... Ang last ko na trabaho na doon ako naging sa paggawa ng hollow blocks. Boracay. Boracay. Ang dami na pala napuntahan tay. Doon Sana sa ako nakapunta Boracay. na sa Boracay. Kung wala, hindi pa ako nakapunta sa Boracay. Yung building doon ni dati nating presidente si Duterte. Duterte. Ako nagawa nun ng mga hollow blocks. Tatlong palapag. Huwag ako gumawa ng hollow blocks na yun. So, yun po tatay ha. Sige tatay, upo ka na po. Akin na tayo yung mic. So, yun po mga kalingap ha. Sana po makita niyo po yung ating video. At sana po mga kalingap, support naman po ng aming munting channel. Bagamat maliliit po yung aming mga views, humihingi po ako ng tulong. Suportan ninyo po para po marami pa po tayong matulungan at malinga pang mga tao na naghihirap dito po sa Northern Samar. Mga kalingap ha, Limix TV po, suportahan niyo po. At siyempre po yung aming Kuya Val Santos Matubang, suportahan niyo rin po. Kuya Rab, Ate Edna, siyempre yung mga ambasador po. Hindi ko na po sila isa-isa, maliban na po sa aming ambasador ngayon na si Joey the Great. Mga kalingap, ang nagkup-kup sa akin upang ako po ay maging ganito mga kalingap. So, emotional lang po ako mga kalingap kasi si tatay po, yung pinagdadaanan niya po is napakahirap. Bilang isang ama na malayo po sa kanyang mga anak is napakahirap po mga kalingap. So, sana po matulungan po natin si Tatay Dante. Huwag po nating hayaan na maging ganyan po yung mga tao po na naghihirap. Tulong po. Northern Samar, lagi po ako humihingi sa inyo ng tulong na sana po mabigyan niyo po ako ng tulong. Ingat po kayo palagi. God bless po. Mabuhay po. Bye-bye. Please subscribe Slimix TV. Thank you. Subscribe Slimix TV. Subscribe Slimix TV. Slimix TV. Subscribe po, Limix TV. Subscribe Lemex TV. Subscribe, Limix TV. Subscribe, Limix TV.